Sa gitna ng pagbuhos ng ulan at ang napakaraming sigaw para sa hustisya, libo-libo ang dumagsa sa People Power Monument noong Linggo, September 21. Pinagsama ng mga simbahan, kabataan, manggagawa, negosyante, artista at ordinaryong pamilya ang kanilang tinig sa tinaguriang Trillion Peso March, isang malawakang protesta laban sa pinakamalaking kaso ng korupsyon sa nakalipas na mga dekada. Hindi naging hadlang ang masamang panahon. Mula sa Rizal Park sa Maynila hanggang EDSA sa Quezon City, dumalo yung mga naglalakad na parang bahanang panawagan, singilin at ikulong ang mga kurap. Ang petsa mismo ay hindi rin aksidente dahil ito ay ika-53 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa mga organizer, malinaw ang mensahe na ang nakaraan ng pang-aabuso at ang kasalukuyang katiwalian ay iisa ang ugat. Mula senior citizens hanggang bata, mula simbahan hanggang unyon ng mga manggagawa, sabay-sabay nilang iwinagayway ang kanilang mga banner. Karamihan bit-bit ng Philippine flag, tanda ng pag-ibig sa bayan at ilang banner na may malalim na mensahe. Ngunit sa gitna ng dagat ng pula, puti at asul, isang kakaibang bandila ang namukod-tangi. Isang itim na watawat na may imahe ng bungo at sombrero. Hindi lamang sa Pilipinas lumitaw ang bandilang ito. Bago pa ang Trillion Peso March, ibinagayway na ito ng mga kabataan sa Indonesia na siyang nagpasiklab ng mga protesta roon. Sa Nepal, libo-libo rin ang lumakad sa ilalim ng parehong sagisag na kalaunan na naging sentro ng kilusang nagpatalsik sa kanilang leader. At ngayon narito na rin ito sa Pilipinas. Ngunit ano nga bang ibig sabihin ng itim na bandilang ito? Hindi pala basta pirata lamang ang nasa bandila. Ito ang kilalang Straw Hat Jolly Roger mula sa sikat na Japanese manga at anime na One Piece. Sa kwento, ang watawat na ito ay kumakatawan sa pakikipagsapalaran, kalayaan at pagtutol sa katiwalian ng mga makapangyarihan. Sa maraming kabataan, ang bandilang ito ay hindi na lamang kathang-isip. Isa na itong global symbol of resistance mula Asia hanggang iba't ibang bahagi ng mundo. Tinatawag pa nga itong real-life enemies lobby hango sa bahagi ng kwento kung saan ang mga bida ay lumaban sa bulok na sistemang nagpapatakbo ng mundo nila. Higit sa fiction o anime, ang Straw Hat flag ay unti-unti nang lumalampas sa papel at telebisyon. Sa Indonesia, Nepal at ngayon sa Pilipinas, naging tunay na sagisag ito ng kolektibong pagkilos laban sa kawalang katarungan. Para sa mga nagmarcha sa Luneta at EDSA noong September 21, simple lang ang mensahe ng bandilang iyon, hindi na sila matatakot. Sa kabila ng paulit-ulit na katiwalian at panlilindang, may panibagong henerasyon ng mga Pilipino na handang kumestyon, lumaban at tumindig laban sa mga pang-abuso at korap na leader na unti-unting sumira sa bansa at nagpapahirap sa mga Pilipino. At sa tanong na ano nga bang ibig sabihin ng simbolong ito sa rally, ang sagot ay malinaw. Ito'y watawat ng kalayaan laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan.